Ang unang bumati kay Arabella ay hindi boses ng tao, kundi ang lamig. Isang lamig na tila nanggagaling sa makintab na sahig na marmol, sa matataas na pader na pinalamutian ng mga larawang walang ngiti. At sa katahimikang bumabalot sa buong kabahayan, napayakap siya sa sarili. Pinipigilan ang panginginig na hindi lang dulot ng nakatodo na aircon, kundi ng kaba na kanina pa kumakabog sa kanyang dibdib. Ito na yon, ito na dapat. Dito po tayo, Ma'am Ara. Sabi ng isang babaeng nakauniporme na nagpakilalang si Manang Belen, ang mayordoma ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay lumilikha ng alingaw-ngaw, tila sumisigaw sa kalawakan ng lugar na iyon. Ang bawat gamit na madaanan niya ay mamahalin at nakalatag sa perpektong ayos. Ngunit parang walang kaluluwa. Parang isang museum na naghihintay lang ng mga bisita, hindi isang tahanan. Napatingin si Ara sa kanyang itim na sapatos na medyo may gasgas na. Bigla siyang nahiya. Ang sapatos niyang iyon ang saksi sa hindi mabilang na ahensyang pinasukan niya sa mga kalyeng nilakad niya sa ilalim ng araw para lang makahanap ng trabaho. At ngayon, nakatapak ito sa sahig na mas makintab pa sa kanyang kinabukasan. Dinala siya ni Manang Belen sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok ito ng 3 beses bago pinihit ang seradura. Sir Liam, narito na po si Miss Arabella Cruz. Ang opisina ay kasing lamig at kasing tahimik ng buong bahay. Isang lalaki ang nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, abala sa kanyang laptop. Nang mag-angat ito ng tingin, naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Siya si Alexander Hidalgo, o Liam, gaya ng pagpapakilala sa kanya ng ahensya. Gwapo siya, hindi maipagkakaila, ngunit ang mga mata niya may bakas ng pagod at isang kalungkutan na hindi kayang itago ng kanyang formal na suot. Miss Cruz, sabi niya, ang boses ay direkta at walang emosyon. Have a seat. Umupo si Ara sa silyang nasa tapat ng mesa. Pakiramdam niya ay isa siyang aplikante na humaharap sa final interview ng isang malaking kumpanya, hindi isang yaya. I've read your resume. Pagpapatuloy ni Liam, hindi inaalis ang tingin sa screen ng laptop. You have experience. That's good. But my son, Leo, is different. May pause. Isang mabigat na pause. He doesn't talk much. Tumango si Ara. Nabanggit po sa akin ng agency, sir. Good. I need someone patient. I don't have time for drama. Tumingin ito sa wakas sa kanya at ang mga mata nila ay nagtama. The rules are simple. No visitors. No loud noises. Your focus is Leo and Leo alone. Your day starts at 7 in the morning and ends at 7 in the evening. Salary is twice the standard rate. Are we clear? Walang tanong tungkol sa kung bakit niya gusto ang trabaho. Walang tanong tungkol sa kanyang sarili. Puro patakaran. Puro transaksyon. Opo. Sir, malinaw po. Sagot ni Ara. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Manang Belen will show you to his room, sabi ni Liam, at ibinalik na muli ang tingin sa kanyang trabaho. Iyon na yon. Tapos na ang interview. Dinala siya ni Manang Belen sa ikalawang palapag. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Ara na isipin ang sinabi ni Liam. He doesn't talk much. Gaano katahimik ang isang 5 taong gulang na bata. Ang kwarto ni Leo ay malaki. Puno ito ng mga laruan na kahit sinong bata ay magugustuhan. May mga robot, building blocks, at isang maliit na tent. Pero tulad ng buong bahay, kulang ito sa buhay. Lahat ay nasa perpektong ayos, na parang hindi kailanman nagagalaw. At sa isang sulok, malapit sa bintana, nakaupo ang isang maliit na bata. Nakatalikod ito sa kanila. Nakatingin sa labas. Nakasuot ito ng asul na pajama at mahigpit na hawak ang isang maliit na pulang laruang kotse. Hindi man lang ito lumingon nang pumasok sila. Leo, anak?
Mahinang tawag ni Manang Belen. Walang sagot. Lumapit si Ara ng dahan-dahan. Naupo siya sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa bata, para maging kapantay niya ito. "Hi, Leo," sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. "Ako, si Ate Ara." Hindi pa rin gumalaw ang bata. Nakita ni Ara ang refleksyon nito sa salamin ng bintana. Isang maliit na mukha na may mga matang tila mas matanda pa sa kanyang edad. Mga matang nakakita na ng sobrang lungkot. Sinubukan muli ni Ara, "Ang ganda naman ng car mo. Pwede ko bang malaman ang pangalan niya?" Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon. Naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagkabigo. Ang takot na baka hindi niya kayang gawin ito. Tumayo na siya, handa nang sumuko para sa araw na iyon. Ngumiti siya ng pilit kay Manang Belen. "Babalik na lang po muna ako bukas." Habang naglalakad siya papalabas ng kwarto, nagulat siya nang may maramdamang dumikit sa kanyang kamay. Napahinto siya. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang maliit na kamay ni Leo na nakahawak sa dulo ng kanyang hintuturong daliri. Isang segundo lang iyon. Isang napakabilis na sandali. Bago niya pa man maramdaman ng lubos ang init ng balat nito, mabilis na binawi ng bata ang kamay, na para bang napaso. Pero sapat na yon, ang maliit na dampi na iyon ay parang isang kuryenteng gumising sa natutulog niyang pag-asa. Napatingin siya sa bata, na ngayon ay nakayuko at mas mahigpit pa ang hawak sa kanyang laruan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pagkabigo ang naramdaman ni Ara. Isang matinding determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Isang pangako na binuo niya sa kanyang sarili. "Hindi kita susukuan." Pagbaba niya, naghihintay si Manang Belen sa may pinto. Habang binubuksan nito ang pinto para sa kanya, nagsalita ito sa mahinang boses, halos pabulong na. "Marami nang sumuko sa batang yan, iha." Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay may halong awa at pag-aalinlangan. "Sigurado ka ba talaga rito?" Napahinto si Ara sa may pintuan. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas na sumalubong sa artipisyal na lamig ng bahay. Lumingon siya. Ang tingin ay napako sa engrandeng hagdanan na paakyat sa ikalawang palapag. Kung nasaan ang kwarto ni Leo, parang nararamdaman pa rin niya sa dulo ng kanyang daliri ang saglit na init ng paghawak ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ng mayordoma, ngunit naramdaman niya sa buong pagkatao niya. Humarap siyang muli kay Manang Belen. "Opo, Manang," sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng katiyakan. "Sigurado po ako." Tumango lang si Manang Belen at pinanood siyang maglakad palabas. Ang pagsara ng malaki at mabigat na pinto sa kanyang likuran ay lumikha ng isang malakas na tunog, isang tunog ng pagtatapos. Pero para kay Ara, iyon ang tunog ng isang simula. Habang naglalakad siya palayo sa malaking gate, muli niyang tiningnan ang dambuhalang bahay. Mula sa labas, mukha itong isang palasyo, isang kuta na hindi kayang pasukin. Ngunit alam na niya ngayon ang totoo. Sa loob ng matitibay na pader na iyon, may isang maliit na prinsipeng bihag ng kalungkutan. At hindi niya hahayaang manatili itong mag-isa. Hindi na muli, babalik siya bukas. At sa kanyang pagbabalik, dala niya hindi lang ang kanyang resume at mga patakaran, kundi ang isang pusong handang maghintay kahit gaano katagal para sa isang dampi, isang salita, o kahit isang maliit na ngiti lang. Hindi siya makapak-focus. Kanina pa nakatitig si Liam Sandoval sa 4 na magkakahiwalay na screens sa kanyang desk. Stocks, emails, project timelines, financial reports. Ito ang mundo niya. Mga numero at datos na may lohika na kayang-kaya niyang kontrolin. Pero ngayon, ang mga ito'y tila mga dayuhang salita na walang kahulugan
dahil ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa isang maliit na bintana sa kanyang computer monitor, ang live feed mula sa security camera sa silid ni Leo. Katahimikan. Iyon ang pinapanood niya. Nakaupo sa sahig si Arabella Cruz. Ilang talampakan ang layo mula kay Leo. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito pilit na kinakausap ang bata. Nakapatong lang ang mga kamay nito sa kanyang tuhod at tahimik na nakatingin sa parehong direksyon kung saan nakatingin si Leo. Sa labas ng bintana. Anong klaseng paraan ito? Ang mga naunang yaya ay sinubukang laruin si Leo, basahan ng libro, kantahan. Lahat sila ay sinalubong ng matigas na pader ng katahimikan ng bata, hanggang sa sila na mismo ang sumuko. Pero itong babaeng ito, wala siyang ginagawa. At iyon ang nakakainis, ang nakakabagabag kay Liam. Para siyang nagbabayad sa isang taong uupo lang buong araw. Pero, hindi rin umiiyak si Leo. Hindi ito nagtatago sa sulok. Nandoon lang ito, sa presensya ni Ara, at may kakaibang kapayapaan sa eksenang iyon na hindi maintindihan ni Liam. Isang pamilyar na kirot ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Ang imahe ng isang babae at isang batang lalaki sa loob ng kwartong iyon ay nagbalik ng isang alaala na pilit niyang ibinabaon araw-araw. Biglang nag-iba ang anyo ng silid sa kanyang isipan. Ang mga kurtina ay nakabukas, pinapapasok ang sikat ng araw. May isang babaeng nakaupo sa sahig, ang kanyang mahabang buhok ay kumikinang. Si Lara, ang kanyang asawa. Tumatawa ito. Isang tawang parang musika na pumupuno sa buong bahay. "Halika rito, my little lion," sabi ni Lara. Ang mga braso ay nakabukas. Isang maliit na batang lalaki ang tumatakbo papalapit sa kanya. Ang maliliit na paa ay lumilikha ng nakakatuwang ingay sa sahig. Si Leo, masaya, tumatawa. Iyon ang huling pagkakataon na narinig niyang tumawa ang anak. Napapikit ng mariin si Liam. Ang sakit. Palagi na lang nandoon ang sakit. Nag-aabang. Handang manakit sa mga pagkakataong hindi siya handa. Ang alaala ni Lara ay isang multo na hindi kailanman umalis sa bahay na ito. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir Liam," sabi ni Manang Belen mula sa intercom. "Nandito po si Doña Esmeralda." Napabuga ng hangin si Liam. Ang ina ng kanyang yumaong asawa. Ang huling taong gusto niyang makita ngayon. "Papasukin mo," sabi niya. Walang magawa. Pagpasok ni Doña Esmeralda sa kanyang opisina, dala nito ang isang hangin ng awtoridad at hindi maitatagong paghusga. Ang kanyang damit, alahas, at tindig ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. "Liam," bati nito. Ang boses ay matamis ngunit may talim. "I was in the area. I thought I'd check on my grandson." Hindi ito isang tanong, kundi isang deklarasyon. "He's fine, Esmeralda," tipid na sagot ni Liam. Ngunit ang mga mata ng matanda ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa monitor kung saan naroon ang imahe ni Ara at Leo. "At sino naman ito?" tanong niya. Ang pagtaas ng kanyang kilay ay sapat na para iparamdam na hindi siya natutuwa. "The new nanny. Arabella. Bago na naman?" sabi ni Esmeralda. Umiling-iling. Lumapit ito sa mesa at tinitigan ang screen. Anong ginagawa niya? Bakit parang estatwa lang siyang nakaupo dyan? Ganyan ba ang pag-aalaga sa bata ngayon? "She's trying a different approach." Depensa ni Liam. Kahit hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon, hinawakan ni Esmeralda ang kanyang braso. Ang mga kuko nitong perpektong nakamanicure ay bahagyang bumaon sa tela ng kanyang damit. "Liam, pakinggan mo ako," sabi nito sa mas seryosong tono. "Isang estranghero ang pinapasok mo sa bahay na ito, kasama ng apo ko. After what happened, hindi ba dapat mas maging maingat ka?" Ang mga salitang "after what happened" ay tumusok sa puso ni Liam na parang isang punyal, ang aksidente. Ang gabing iyon. "I know what I'm doing," mariing sabi ni Liam. Inaalis ang kamay nito sa kanyang braso. Ngumiti si Esmeralda.
isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana nga. Umalis si Doña Esmeralda ilang sandali pa, ngunit naiwan ang laso ng kanyang mga salita sa hangin. Ang pagdududa, ang takot, ang walang hanggang pagkakasala. Gabi na nang umuwi si Liam. Pagod ang kanyang katawan at isip. Ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang kwarto. Habang paakyat siya sa hagdan, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa silid ni Leo. Isang himik, isang pamilyar na himik. Dahan-dahan siyang lumapit sa nakasaradong pinto. Isang oyaye, ang oyaye na kinakanta ni Lara para kay Leo. Gabi-gabi. Paano? Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang ulo. Isang galit ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Paano nangahas ang babaeng ito? Sino siya para pasukin ang pinakasagradong alaala nila? Isang paglapastangan. Hahawakan na sana niya ang seradura, handang buksan ang pinto, at sigawan si Ara, handang palayasin ito sa oras na iyon din. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa malamig na metal, may narinig siyang isang boses. Isang napakahinang boses. Halos isang bulong lang na nagmumula sa loob ng kwarto. Isa pa, napahinto si Liam. Tila isang estatwa sa labas ng pinto. Ang boses na iyon. Kilala niya ang boses na iyon. Matagal na niya itong hindi naririnig, ngunit hinding-hindi niya iyon malilimutan. Ang boses ng kanyang anak. Lumipas ang mga araw na tila isang mabagal na sayaw. Isang sayaw ng paghihintay at maliliit na hakbang. Natutunan ni Ara ang ritmo ng bahay, ang katahimikan sa umaga, ang pagdating ng mga groceries sa hapon, ang mabigat na yabag ni Sir Liam sa gabi. At higit sa lahat, natutunan niya ang ritmo ni Leo. Alam na niya na ang paghawak nito sa kanyang daliri noong unang araw ay hindi na nasundan. Ngunit hindi na rin siya nito iniiwasan. Hinahayaan na siya nitong maupo sa tabi niya. Hinahayaan na siyang magbasa ng libro kahit hindi ito nakikinig. Isang pagtanggap na walang salita, ngunit sapat na para kay Ara. Isang hapon, habang nililigpit niya ang mga laruan na hindi naman nagalaw, napansin ni Ara ang isang maliit na kumpol ng mga susi sa ibabaw ng isang lumang baul. Hindi niya ito nakita dati. Kinuha niya ito, tinitimbang-timbang sa kanyang palad. Susi saan? Ang lahat naman yata ng pinto sa bahay ay bukas, maliban sa isa. Ang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Palagi itong nakasara. Dahil sa pag-uusisa, dinala niya ang mga susi at dahan-dahang lumakad patungo roon. Nilingon niya ang kanyang likuran. Si Leo ay nasa kanyang kwarto, tahimik na nakaupo. Si Manang Belen ay nasa kusina. Walang nakatingin. Nanginginig ang kamay na sinubukan niya ang unang susi. Hindi gumana ang pangalawa. Ganoon din. Ngunit sa pangatlo, isang malumanay na click ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at itinulak ang pinto. Isang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa loob ng silid. May isang sinag ng araw na tumatagos mula sa siwang ng makapal na kurtina at sa liwanag na iyon ay nakita niya ang mga alikabok na tila maliliit na bituing sumasayaw sa hangin. Nakatakip ng puting tela ang halos lahat ng gamit, ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na hindi maipagkakamali ang hugis. Lumapit siya at dahan-dahang inangat ang takip. Isang grand piano. Itim, makintab, ngunit nababalot na ng manipis na alikabok. Sa ibabaw nito ay may ilang mga picture frames na nakatayo. Kinuha ni Ara ang isa. Isang babae, napakaganda niya. May ngiti na tila kayang painitin ang pinakamalamig na silid. Sa isang litrato, kasama niya si Sir Liam. At sa isa pa ay karga-karga nito ang isang masayang sanggol. Si Leo, ito siguro ang asawa ni Sir Liam. Ang nanay ni Leo. May narinig siyang mahinang kaluskos sa may pinto. Napalingon siya. Kinakabahan. Si Leo. Nakatayo ito roon. Nakasilip. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi ito tumakbo. Sa halip,
Dahan-dahan itong pumasok sa silid. Lumakad ito diretso patungo sa piano. At sa unang pagkakataon, binitawan nito ang hawak na pulang kotse. Ang maliliit nitong daliri ay marahang dumampi sa mga puting tiklado. Walang tunog, isang pagdampilang na puno ng pananabik. Biglang may naalala si Ara. Ang mga aral sa piano na kinuha niya noong bata pa siya, na pinilit lang sa kanya ng kanyang nanay. Hindi siya magaling, pero may alam siyang ilang mga simpleng kanta. Umupo siya sa upuan ng piano. Tumingin siya kay Leo. Gusto mo bang marinig? Mahinang tanong niya. Walang sagot, ngunit hindi rin ito umalis. Huminga ng malalim si Ara at nagsimulang tumipa. Isang simpleng himig, maningning na bituin. Mabagal, paikot-ikot, may ilang maling nota. Ngunit ang himig ay nandoon. Pinuno ng musika ang tahimik na silid. Nakita ni Ara mula sa gilid ng kanyang mga mata ang paglapit ni Leo sa kanya. Sumandal ito sa piano. Ang maliliit na kamay ay nakapatong sa kahoy, na tila dinadama ang bawat vibrasyon ng tunog. Napatingin si Ara sa mukha ng bata. At doon, nakita niya ito. Isang bagay na mas maningning pa sa mga bituin. Ang unti-unting pagkurba ng mga labi ni Leo, ang pag-angat ng gilid ng kanyang bibig. Isang kislap sa kanyang mga mata na ngayon lang niya nakita. Isang ngiti. Isang totoo, maliit, at napakagandang ngiti. Sa sobrang tuwa ni Ara, muntik na siyang mapahinto. Ito na yata ang pinakamagandang tanawin na nakita niya sa buong buhay niya. Ipinagpatuloy niya ang pagtugtog, at sa pagkakataong ito, may kasama ng ngiti sa kanyang mga labi. Sinong nagsabi sa iyong pumasok ka rito? Ang boses ay biglaan, malamig na parang yelo, at puno ng awtoridad. Napahinto ang mga daliri ni Ara sa ere. Napatalon ang kanyang puso sa gulat. Nakatayo sa may pinto si Liam Sandoval. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukhang kalmado at propesyonal na nakasanayan ni Ara. Nakakunot ang kanyang noo, nanlilisik ang kanyang mga mata, at may isang itsurang puno ng sakit at galit na hindi niya maintindihan. Labas, utos nito. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Napatayo si Ara, nanginginig. Ang tuwa na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot at pagkalito. Sir, paumanhin po. Nakita ko lang po. I said, get out. Mas malakas na sabi ni Liam. Wala nang nagawa si Ara. Napayuko siya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na nahuli sa akto. Hahakbang na sana siya papalabas, handa nang tanggapin ang kahit anong parusa, kahit ang pagpapatalsik sa trabaho. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may naramdaman siyang humigpit sa kanyang binti. Napatingin siya sa ibaba. Si Leo. Nayakap ng mahigpit ang bata sa kanyang binti. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang palda. Umiiyak ito. Mga hikbing malakas at puno ng takot. Wag! Narinig niyang sabi ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Wag po siyang paalisin. Napatigil ang buong mundo ni Ara. Napatigil din si Liam. Nakatayo lang itong parang bato sa may pintuan. Ang galit sa kanyang mukha ay dahan-dahang napapalitan ng purong pagkabigla. Nakatingin siya hindi kay Ara, kundi sa kanyang anak, na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa yaya nito, na para bang ito ang tanging magliligtas sa kanya. Nakatayo si Liam na parang isang estatwang yelo sa gitna ng sarili niyang pamamahay, ngunit ang kanyang isipan ay nagliliyab. Ang mga salita ng kanyang anak, dalawang salita lang, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga paulit-ulit na parang sirang plaka. Huwag po! Mga salitang kailanman ay hindi niya inakalang maririnig niyang muli, lalo na para ipagtanggol ang isang estranghero. Ang galit na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang malalim na pagkalito. Nakatingin siya sa eksena sa harapan niya. Si Leo, ang kanyang tahimik at malungkot na anak, na nakayakap ng mahigpit sa binti ni Arabella na para bang ito ang kanyang huling kanlungan. At si Arabella, na nakatayo lang doon, ang mga mata ay puno ng gulat at takot, ang isang kamay ay marahang nakapatong sa ulo ng bata.
Isang proteksyon, isang kalinga, isang bagay na matagal nang nawala sa bahay na ito. Huminga siya ng malalim, pinipilit na bawiin ang kontrol sa sitwasyon sa sarili niya. Leo, sabi niya, sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Bitaw na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Umiling si Leo. Lalong isinubsob ang mukha sa palda ni Ara. Napapikit si Liam. Ito ang unang pagkakataon na sinuway siya ng kanyang anak. Tumingin siya kay Ara. Ang mga mata niya ay naghahanap ng sagot. Ngunit ang nakita lang niya ay ang sarili niyang pagkalito sa mukha ng dalaga. Sige. Sa wakas, ay sabi niya. Ang mga salita ay tila kailangan niyang bunutin mula sa kanyang lalamunan. Natalo siya. Natalo siya ng sarili niyang anak. Maaari mong gamitin ang piano room. Pero, huminto siya. Tinitigan ng mariin si Ara. Para lang kay Leo. Maliwanag? Isang mabilis na tango lang ang isinagot ni Ara. Dahan-dahan niyang inalalayan si Leo pabalik sa kwarto nito at naiwan si Liam na mag-isa sa pasilyo sa harap ng bukas na pinto ng nakaraan. Kinabukasan, sinubukan ni Liam na ibalik sa normal ang lahat. Pumasok siya sa opisina, dumalo sa mga meeting, at sinubukang lunurin ang sarili sa trabaho. Ngunit may nagbago. Ang maliit na bintana ng security camera feed sa kanyang computer ay tila mas malaki na ngayon, mas mapang-akit. At mula roon, pinanood niya ang isang himala, ang musika. Araw-araw, sa parehong oras, dinadala ni Ara si Leo sa piano room at araw-araw, ang dating parang libingan na bahay ay napupuno ng mga simpleng himig. Hindi perpekto ang pagtugtog ni Ara. Minsan ay mali-mali pa nga ang kanyang mga nota. Ngunit ang musika ay naroon. At kasama nito, ang tawa. Noong una, mahina lang ito. Isang impit na tunog na halos hindi marinig. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ito ay lumalakas. Isang tunay, masayang halakhak na nagmumula sa kanyang anak. Isang tunog na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Isang tunog na sabay na nagpapagaan at naninikip sa kanyang dibdib. Nagpapagaan dahil naririnig niya itong muli. Naninikip dahil hindi siya ang dahilan nito. Isang hapon, hindi na niya natiis. Umuwi siya ng mas maaga kaysa dati. Walang partikular na dahilan. Sabi niya sa sarili. Gusto niya lang siguraduhin na maayos ang lahat. Pagpasok niya sa bahay, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Walang musika. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang umakyat at natagpuan niya sila hindi sa piano room, kundi sa sahig ng sala. Nakakalat sa kanilang paligid ang mga krayola at papel. Nakadapa si Ara. Tinuturuan si Leo kung paano iguhit ang araw. At si Leo, na may mantsa ng dilaw na krayola sa pisngi, ay seryosong-seryoso sa pagguhit ng malalaking bilog. Ang araw ay dapat laging nakangiti, narinig niyang sabi ni Ara. Para maging masaya ang lahat ng makakakita sa kanya. Tumayo si Liam doon ng ilang sandali. Pinapanood lang sila, isang eksena na napakasimple, napaka-ordinaryo. Ngunit para sa kanya ay parang isang obra maestra. Anong ginagawa niyo? Tanong niya. At pareho silang napalingon sa gulat. Sir! Mabilis na napatayo si Ara. Pinapagpagan ang kanyang damit. Maaga po kayo. Hindi siya pinansin ni Liam. Ang kanyang tingin ay nasa guhit ni Leo. Isang malaking dilaw na bilog na may dalawang mata at isang malaking-malaking ngiti. Lumapit siya at umupo sa sahig. Isang bagay na hindi na niya muling ginawa mula nang, "That's a very happy son," sabi niya, nakatingin sa kanyang anak. Nag-angat ng tingin si Leo. Tumingin ito sa kanya, tapos kay Ara, tapos sa kanyang iginuhit. At sa unang pagkakataon, hindi umiwas ng tingin ang kanyang anak. Tumango ito, isang beses. At para kay Liam, ang isang tango na iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng kontratang napanalunan niya. Gabi na, tapos na ang trabaho ni Ara, ngunit hindi pa siya umuuwi.
Natagalan siya sa pagpapatulog kay Leo na tila ayaw siyang paalisin. Pagod na pagod. Naupo muna siya sa sofa sa sala. Ipinikit ang mga mata para lang magpahinga saglit. Hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nagising si Liam mula sa pagkabagot sa kanyang trabaho. Kailangan niya ng kape. Pagbaba niya, napansin niyang may mahinang ilaw na bukas sa sala. At doon, nakita niya si Ara, mahimbing na natutulog. Nakaupo ito, ang ulo ay bahagyang nakasandal sa braso ng sofa. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit mayroon ding kapayapaan. Sa pagkakataong ito, hindi siya ang yaya, hindi siya ang empleyado. Isa lang siyang babaeng pagod na nakatulog. Mas bata siyang tingnan, mas simple, mas totoo. Naramdaman ni Liam ang isang kakaibang paghila. Kumuha siya ng isang maliit na kumot mula sa cabinet at, sa pinakamagaang na paraan na kaya niya, maingat niya itong inilagay sa ibabaw ni Ara. Ngunit sa pagdampi ng tela sa balat nito, bigla itong nagising. Ay! Gulat na sabi nito, napaupo ng tuwid. Sir, sorry po. Nakatulog po ako. It's okay. Mabilis na sabi ni Liam. Pakiramdam niya ay nahuli siyang gumagawa ng isang bagay na hindi dapat. Iniiwas niya ang kanyang tingin. Gabi na, bakit hindi ka pa umuuwi? Hinihintay ko lang po sanang... Nagsimula si Ara. Bago na pagtantong, wala naman talaga siyang hinihintay. Pasensya na po talaga. Katahimikan. Isang medyo alanganing katahimikan. Kumusta ang pamilya mo sa probinsya? Biglang tanong ni Liam. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Nagulat si Ara sa tanong. Okay naman po sila, sir. Ang nanay ko po. Medyo masama ang pakiramdam minsan, pero kinakaya naman po. Tumango si Liam. What about your father? Wala na po siya. Mahinang sagot ni Ara. Matagal na rin po. Isang koneksyon. Isang maliit na sinulid ng parehong karanasan. I see. Sabi lang ni Liam. Kayo po, sir? Biglang balik tanong ni Ara. Medyo nag-aalangan. Ang company niyo po. Mukhang nakakapagod po. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Liam ang isang maliit na ngiti na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Ang pagiging simple at direkta ng tanong nito ay nakakagulat at sa kakaibang paraan, nakakagaan ng loob. It is, aminado niya. It's very tiring. At doon, sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilaw, nagtawanan sila. Hindi malakas. Isang mahina, ibinahaging tawa lang. Isang pag-amin sa pagod. Isang sandali ng pagiging tao lang. Ang init ng sandaling iyon ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog. Ang cellphone ni Liam, na nasa ibabaw ng mesa, kinuha niya ito at sa pagbasa niya ng pangalan sa screen, naramdaman niya ang unti-unting pagbalik ng yelo sa kanyang sistema. Ang ngiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, na parang hindi kailanman naroon. Nakatitig siya sa pangalan, isang pangalan na laging nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na gusto niyang kalimutan. Doña Esmeralda. Ang lamig na dala ng pangalan ni Doña Esmeralda sa screen ng cellphone ay tila nanatili sa hangin. Bagamat umuwi na si Ara, nang gabing iyon na may dalang kakaibang gaan sa dibdib, ang mga sumunod na araw ay naging isang patunay na sa bahay na iyon, ang init ay laging panandalian. Naging mas malapit sila. Hindi sa paraang may malinaw na usapan, kundi sa maliliit na kilos. Minsan, ipinagtitimpla ni Liam si Ara ng kape sa umaga. Minsan naman, sinasabayan sila ni Ara sa hapunan. Hindi sa mahabang lamesa, kundi sa maliit na mesa sa kusina, kung saan ang kwentuhan ay mas magaan. Ang mga tawa ni Leo ay naging regular na musika na sa kanilang pandinig. Ang bahay, na dati isang langmo, ay unti-unti nang nagkakaroon ng tibok. Ngunit alam ni Ara na siya ay nakatapak sa isang lugar na hindi kanya. Isang hapon,
Habang tinutulungan niya si Leo na ayusin ang mga building blocks nito sa sahig ng sala, hindi niya sinasadyang matabig ang isang maliit na side table. Isang picture frame ang nahulog at nabasag ang salamin nito. Nanigas si Ara sa kanyang kinauupuan. Kinuha niya ang larawan. Si Lara, ang asawa ni Liam. Nakangiti ito. Ang mga mata ay kumikinang, tila buhay na buhay. Kasabay ng pagpasok ni Liam sa sala, "Anong nangyari?" tanong nito. "Sir, sorry po," nanginginig na sabi ni Ara. Ipinakita ang basag na frame. "Hindi ko po sinasadya." Tinitigan ni Liam ang larawan. Sandaling nawala ang init sa mukha nito, napalitan ng isang pamilyar na pighati. Kinuha niya ito mula sa kamay ni Ara. "It's okay," sabi niya. Ngunit ang boses niya ay tila nanggagaling sa malayo. "It's just glass. Ako na ang bahala rito." Kinuha niya ang larawan at umakyat sa kanyang opisina. Hindi na ito bumalik. Bagamat ang mga salita niya ay mabait, naramdaman ni Ara ang pader na muling itinayo sa pagitan nila. Isang paalala, siya ang yaya. At ang babae sa larawan ang reyna ng kahariang ito. Kahit wala na ito, ang anino nito ay nasa lahat ng sulok, nakamasid, at hinding-hindi siya magiging higit pa sa isang bisita. Samantala, sa isang mamahaling coffee shop sa Makati, isang babae ang matiyagang naghihintay. Si Doña Esmeralda Velez ay hindi sanay maghintay. Ngunit para sa bagay na ito, handa siyang maglaan ng oras. Isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt ang lumapit sa kanyang mesa at naupo. "Doña, matinito. Anong nakuha mo?" Diretsong tanong ni Esmeralda. Walang paligoy-ligoy. Inilapag ng lalaki. Isang private investigator, ang isang brown envelope sa mesa. Arabella Cruz, 24 years old, mula sa isang maliit na bayan sa Laguna. Maayos ang record. Walang criminal history. Nag-aral ng 2-year course sa childcare pero hindi nakatapos dahil sa problemang pinansyal. Kumunot ang noo ni Esmeralda. Iyon lang? Imposibleng ganyan kalinis ang isang tao. "Iyon din po ang akala ko," sabi ng investigador. Bahagyang ngumiti. Nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Itinulak niya ang envelope palapit kay Esmeralda. May isang insidente. Mga 10 taon na ang nakalipas. May nakababatang kapatid na lalaki si Arabella. Isang araw, sa palengke, nawala niya ito. Biglang naging interesado si Esmeralda. Nawala? Anong nangyari? Ayon sa mga tsismis, iresponsable daw ang dalaga. Iniwan ang kapatid para makipaglaro. Ilang oras daw nawala ang bata. Halos mabaliw ang mga magulang. Natagpuan din naman sa kabilang kanto ng palengke. Umiiyak pero ligtas. Ligtas. Ulit ni Esmeralda, na tila nabigo. "Opo," kumpirma ng investigador. Pero ayon sa isang matandang nakausap ko, nagkaroon daw ng trauma ang bata. Ilang buwan daw hindi nagsalita pagkatapos. Isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Esmeralda. Isang ngiting mapanlinlang at puno ng plano. Hindi nagsalita, katulad ni Leo. Perpekto. "Good," sabi niya. Inilagay ang isang makapal na sobre ng pera sa ibabaw ng brown envelope. "This is enough. Thank you for your service." Nang umalis ang investigador, binuksan ni Esmeralda ang envelope. Mga litrato ng isang simpleng bahay sa probinsya. Isang kopya ng ulat. Ang mga salitang iresponsable, kapabayaan, trauma, ay tila tumatalon mula sa papel. Ito na ang bala na kailangan niya. Ang sandata nagigiba sa tiwalang unti-unting nabubuo sa pagitan ni Liam at ng babaeng iyon. Sa bahay ng mga Sandoval, naghahanda na si Ara para umuwi. Ang insidente kanina ay nag-iwan ng bigat sa kanyang pakiramdam. Habang inaayos niya ang kanyang bag, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. "Hello? Hello, Ara?" sabi ng isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Ang nanay niya.
Nay! Kayo po pala? Bakit po ibang number ang gamit nyo? Nakicharge lang ako, anak. Bigla kasing may pumunta rito kanina sa bahay, isang lalaki. Naghahanap daw ng impormasyon para sa background check mo sa trabaho. Normal ba yon? Napatigil si Ara. Background check? Pero matagal na po akong nagtatrabaho rito. Sino raw po siya? Hindi nagpakilala, anak eh. Pero ang dami niyang tanong. Tinanong niya pa nga yung tungkol sa kapatid mo, kay Bunso. Ang pagbanggit sa kanyang kapatid ay tila isang malamig na kamay na humaplos sa batok ni Ara. Ang lumang sugat na pilit niyang tinatakpan ay biglang kumirot. Ano po ang mga sinabi niyo, Nay? Ang totoo, syempre, na hindi mo kasalanan yon, na aksidente ang lahat. Depensa ng kanyang ina. Pero anak, bakit nila hinahalongkat pa yon? Kinakabahan ako. Huwag po kayong mag-alala, Nay, sabi ni Ara. Pinipilit na maging kalmado kahit ang puso niya ay kumakarera na. Baka po standard procedure lang. Sige po, mag-iingat po kayo dyan. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Sino ang naguutos na halongkatin ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan? At bakit? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, muling nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero ulit. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Is this Arabella? Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang matandang babae. Malumanay, sopistikada, ngunit may bigat. This is Esmeralda Velez, Liam's mother-in-law. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Iha, pagpapatuloy ng boses, na ngayon ay mas matamis at kaaya-aya. Gusto sana kitang makilala ng mas mabuti. Magkape tayo bukas. Pag-asa. Iyon ang nararamdaman ni Liam Sandoval habang minamaneho ang kanyang sasakyan pa uwi. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, na halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib na daladala niya sa loob ng maraming taon ay tila bahagyang gumaan. Ang dahilan? Isang maliit na bagay sa loob ng isang paper bag sa passenger seat. Isang kahon na naglalaman ng isang set ng mga hair clip na may disenyong maliliit na sunflower. Nakita niya ito sa isang butik kanina habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina matapos ang isang lunch meeting. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naisip niya si Ara. Naisip niya kung paano nito laging tinitirintas ang buhok. Naisip niya na babagay ito sa simpleng ganda nito. Binili niya ito nang hindi nag-iisip. Isang impulse, isang bagay na hindi niya ginagawa. Ang huling beses na bumili siya ng regalo para sa isang babae ay para kay Lara, at ang pag-iisip na iyon, sa halip na magdulot ng sakit, ay nagdulot ng isang kakaibang pagtanggap. Na okay lang, na posible palang magpatuloy. Naisip niya ang isang kinabukasan na may kasamang tawa, musika, at amoy ng kape sa umaga. Isang kinabukasan kung saan hindi lang sila ni Leo. Isang kinabukasan kung saan kasama si Ara. Hindi pa niya alam kung ano ito. Hindi pa niya kayang pangalanan. Ngunit ang alam niya, sa unang pagkakataon, gusto niyang subukan. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng isang eleganteng cafe, hindi pag-asa ang nararamdaman ni Ara, kundi kaba. Nasa harapan niya si Doña Esmeralda. Nakangiti. Ang ngiti nito ay perpekto, ang mga perlas sa kanyang leeg ay kumikinang, at ang kanyang presensya ay tila pumupuno sa buong lugar. Huwag kang mahiya, iha. Umorder ka pa, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay parang isang mapagmahal na lola. I'm so glad we're finally doing this. Matagal ko nang gustong pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo para sa apo ko. Trabaho ko lang po iyon, ma'am. Nahihiyang sagot ni Ara. No. It's more than that. Giit ng matanda. Nakikita ko ang pagbabago kay Leo. At alam kong dahil iyon sa'yo. You must have a special way with children. Dahil sa papuri. Unti-unting nawala ang kaba ni Ara.
Napalitan ito ng ginhawa. Marahil ay nagkamali siya ng hinala. Marahil ay mabuti naman pala talaga ang intensyon ng ginang. Mahal ko lang po talaga ang mga bata. Aminado ni Ara. Mula pa po noon, I can see that. Sabi ni Esmeralda, humigop sa kanyang tiya. Alam mo, you remind me of my daughter Lara. Ganun din siya. Mapagmahal. Kaya siguro ganoon na lang kadaling napalapit sa'yo si Leo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. It must be hard for you too, na pumasok sa isang pamilyang may dinadalang pighati. Biglang naramdaman ni Ara ang matinding simpatya para sa babaeng nasa harapan niya. Isang ina na nawalan ng anak. Naiintindihan ko po, mahinang sabi ni Ara. Lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan. May mga pagkakamali sa nakaraan na gusto nating kalimutan, pero hindi natin magawa. Ang mga salitang iyon ay tila isang imbitasyon. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda. Pagkakamali? Isang batang tulad mo, ano namang mabigat na pagkakamali ang nagawa mo? At doon, sa ilalim ng mapanlinlang na lambing at pag-unawa, bumigay si Ara. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang pangangailangang magtapat na baka sa wakas, may isang taong makakaintindi sa bigat na dinadala niya. Meron po. Pag-amin niya, ang boses ay halos pabulong na at ikinuwento niya ang lahat. Ang araw sa palengke, ang pagkawala ng kanyang kapatid, ang takot na naramdaman niya at ang habang buhay na kasalanan na nakatatak sa kanyang puso. Habang nagsasalita siya, si Doña Esmeralda ay tahimik lang na nakikinig. Tumango-tango ito. Ang mukha ay nagpapakita ng simpatya. Hinawakan pa nito ang kanyang kamay. Oh, my dear child, sabi nito nang matapos si Ara. What a heavy burden to carry. But you were just a child. It was an accident. Umuwi si Ara mula sa coffee shop na may kakaibang pakiramdam ng paglaya. Para siyang nabunutan ng isang malaking tinik. Sa wakas, may nakaintindi sa kanya. Hindi niya alam na sa parehong sandali, si Doña Esmeralda ay nasa loob na ng kanyang kotse. Kausap si Liam sa telepono. At ang boses nito ay hindi na matamis, kundi puno ng pag-aalala at takot. Liam! Kailangan mong pumunta rito sa opisina mo. Ngayon din, it's about Leo. It's about that girl. Pagdating ni Liam sa kanyang opisina, naroon na si Doña Esmeralda. Ang mukha ay puno ng pagkabalisa. What is it, Esmeralda? You're scaring me, sabi ni Liam. Ako ang natatakot, Liam. Ako, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Kinausap ko ang yaya na yan at may nalaman ako. Isang bagay na napakadelikado. Inilapag ni Doña Esmeralda ang brown envelope sa mesa. Binuksan ito ni Liam. Isang ulat. Mga salitang pamilyar kay Ara. Palengke. Kapatid. Nawala. Kapabayaan. Pinakumpisal ko siya, Liam. Umiiyak na sabi ni Esmeralda. At inamin niya ang lahat. Halos mamatay ang kapatid niya dahil sa kapabayaan niya. Iniwan niya ang bata para lang makipaglaro. At ngayon, ang anak mo, ang apo ko, ang inaalagaan niya. Napatingin si Liam mula sa papel patungo kay Esmeralda. Ang isip niya ay naguguluhan. An accident. Sabi niya. She was a child. Isang aksidente na muntik nang sumira sa buhay ng isang bata. Sigaw ni Esmeralda. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Lumapit ito sa kanya. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Liam, pakinggan mo ako. Alam kong nasisilaw ka sa kanya. Nakikita ko. Pero bulag ka ba? Isang babaeng may history ng kapabayaan, ipinagkakatiwala mo ang buhay ng anak mo? Hindi mo ba natatandaan? Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik sa gitna ng mga luha. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari kay Lara? Ang isang pagkakamali? Isang segundo ng hindi pag-iingat? Look at what happened. Ang mga salitang iyon. Isang pagkakamali. Isang segundo. Para siyang sinaksak.
Ang imahe ng nabasag na salamin ng kotse, ang tunog ng mga preno, ang huling tibok ng puso ni Lara sa kanyang mga palad lahat ay bumalik, na parang isang alon na lumunod sa kanya. Ang kasalanan, ang kanyang kasalanan. At ngayon, ipinagkakatiwala niya ang kanyang anak sa isang taong katulad niya. Isang taong pabaya. Ang init ng pag-asa na naramdaman niya kanina sa kotse ay biglang naging abo. Ang pagdududa na pinalaki ng kanyang sariling demonyo ay naging isang halimaw na nilamon ang lahat ng mabuting alaala nila ni Ara. Nakita ni Esmeralda ang pagbabago sa kanyang mga mata. Alam niyang nanalo na siya. Umuwi si Ara sa bahay ng mga Sandoval ng gabing iyon na may dalang ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya si Liam, naghihintay sa kanya sa sala. Ang ilaw ay madilim at ang mukha ni Liam ay nasa anino. Ngunit nakikita niya ang kanyang mga mata, malamig, walang emosyon, parang noong unang araw. Hindi, mas malala pa. Sa ibabaw ng center table sa pagitan nila, may isang pamilyar na brown envelope. Dahan-dahan, kinuha ito ni Liam at inihagis sa mesa. Sa harap mismo ni Ara. Nagkalat ang mga papel at litrato. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. Isang pinaghalong galit, sakit, at pagkasuklam. Anong ibig sabihin nito, Arabella? Tanong niya. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay tila isang sumpa. Ang mga papel. Nakatitig si Ara sa mga papel na nakakalat sa mesa. Ang ulat, ang mga salita, ang kanyang nakaraan na nakalimbag sa itim at puti na parang isang hatol. Napakabilis ng mga pangyayari. Kanina lang, pakiramdam niya ay malaya na siya. Ngayon, pakiramdam niya ay nalulunod siya sa isang bangungot. Nag-angat siyang ng tingin kay Liam. Ang init na nakita niya sa mga mata nito sa mga nakaraang linggo, ang kislap ng pag-asa, ng kasiyahan, kahit ng paghanga ay wala na. Ang natitira na lang ay isang nagyayelong kawalan. Sir. Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig. Magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag? Umalingaw-ngaw ang boses ni Liam sa tahimik na sala. May pait sa kanyang tawa. Ano pa ang ipapaliwanag mo, Arabella? Nakasulat na ang lahat dito. O baka naman itatanggi mo pa? Hindi po. Mabilis na sagot ni Ara. Totoo po yan. Pero hindi po ganoon ang nangyari. Bata pa po ako at isang aksidente. Aksidente? Ang salitang iyon ay tila isang gatilyo. Humakbang si Liam palapit, ang galit sa kanyang mukha ay hindi na maitago. Lahat na lang ba aksidente sa'yo? Ang pag-iwan sa kapatid mo sa gitna ng palengke, aksidente? Ang trauma na idinulot mo sa kanya, aksidente rin ba yon? Bawat salita ay isang sampal. Bawat tanong ay isang saksak sa puso niyang nagdurugo na. Hindi niyo po naiintindihan. Pakiusap ni Ara. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinagsisihan ko po yon. Habang buhay ko po, yung pinagsisihan. At anong silbi ng pagsisisi mo ngayon? Sigaw ni Liam. Ang boses ay basag na. Binayaran kita para alagaan ang anak ko. Hindi para ilagay siya sa panganib. Paano kung may mangyari kay Leo? Paano kung naisipan mong iwan din siya para lang sa isang saglit na kapabayaan? Mapapatawad mo pa ba ang sarili mo? Ang huling tanong ay hindi na para kay Ara. Para iyon sa kanya at sa salamin ng galit ni Liam. Nakita ni Ara ang tunay na halimaw na kumakain sa kanya, ang sarili niyang pagkakasala. Hindi ko po magagawa yon kay Leo, umiiyak na sabi ni Ara. Mahal ko po si Leo. Pagmamahal? Muling tumawa si Liam, isang tawang puno ng sakit. Ang naiintindihan ko lang ay nagsinungaling ka. Pinaniwala mo ako na pwede pa pala, na pwede pang maging masaya, na pwede pang magtiwala. Yun ang hindi niya masabi. Kumuha ka ng abogado kung gusto mo. Malamig na sabi ni Liam. Umatras. Muling itinatayo ang pader sa pagitan nila. I will pay you what is due.
severance pay, everything. Just, huminto siya, tila nahihirapang huminga. Just get out of my house. Now, ang salitang now ay tila isang bombang sumabog. Natulala si Ara. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Sir, pakiusap, wala nang pakiusap. Putol ni Liam. Tumalikod ito sa kanya. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Walang nagawa si Ara. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, umakyat siya sa hagdanan. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nangungutya sa kanya ngayon. Pumasok siya sa dati niyang kwarto at kinuha ang kanyang bag. Habang isinasara niya ito, narinig niya ang isang tunog mula sa kabilang silid, isang malakas na kalabog. Tapos isa pa. Ara! Ate Ara, ang boses ni Leo. Tumatakbo ito palabas ng kanyang kwarto. Ang mukha ay puno ng luha. Ate Ara, where are you going? Don't leave me! Napaluhod si Ara at niyakap ang bata ng mahigpit. Ang lahat ng sakit, lahat ng pighati, ay ibinuhos niya sa yakap na iyon. Baby, I'm so sorry. Sabi niya. Ang mga salita ay kinakain ng kanyang mga hikbi. Mula sa ibaba, narinig nila ang boses ni Liam. Leo, get back in your room. No, I don't want to. I want Ate Ara. Sigaw ni Leo. Isang bagay na hindi pa kailanman ginawa ng bata. Leo, mas matigas na utos. Ni Liam, hinalikan ni Ara ang noo ng bata. Shh, everything will be okay. Pagsisinungaling niya. Be a good boy for daddy, okay? Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kwarto ni Leo. Isinara ang pinto. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ng bata na puno ng pagkalito at takot. Ang tunog ng pag-iyak at pagkalabog ni Leo sa pinto, habang pababa siya ng hagdan, ay isang parusa na mas masahol pa sa kamatayan. Pagdating niya sa sala, naroon si Liam, nakatayo na parang bato, nakikinig sa pagwawala ng sarili niyang anak sa itaas. Sir Liam, huling pakiusap ni Ara. Si Leo po, ako na ang bahala sa anak ko. Mariing sabi ni Liam. Hindi lumilingon. Wala nang natirang salita. Dala-dala ang kanyang bag at ang durog niyang puso. Lumakad si Ara patungo sa pinto. Habang naglalakad siya papalabas ng malaking gate, isang malamig na ambon ang nagsimulang pumatak. Tumingala siya sa langit. Hinahayaang mabasa ng ulan ang kanyang mukha para itago ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Para siyang bumalik sa simula, pero mas masahol pa. Dahil ngayon, alam na niya kung ano ang lasa ng pag-asa, kaya mas masakit ang pagkawala nito. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Sa bintana ng sala, nakita niya ang anino ni Liam, nakatayo sa dilim hindi gumagalaw, at sa may pinto. Sa ilalim ng liwanag ng porch light, lumabas si Doña Esmeralda. Hindi na ito umiiyak. Ang mukha nito ay kalmado. Binuhat nito si Leo, na ngayon ay humahagulgol na sa pagod. Habang pinapatahan nito ang bata, ang mga mata ni Doña Esmeralda ay nakatingin diretso kay Ara. At sa gitna ng ulan at dilim, nakita ni Ara ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi awa, hindi galit, isang malamig, tahimik, at nakakakilabot na pagtatagumpay. Sumakay si Ara sa unang taxi na dumaan. Habang papalayo ang sasakyan, ang imahe ng bahay na iyon, ng babaeng iyon, at ng batang umiiyak ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang lahat ay nawala. Bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito ang parehong katahimikan tulad ng dati. Ang dating katahimikan ay malamig at walang laman. Ang katahimikan ngayon ay mabigat, nakakabingi, puno ito ng mga salitang hindi nasabi, ng mga hikbing hindi napakinggan, at ng multo ng isang tawang biglang naglaho. Lumipas ang isang araw. 2, 3, ang bawat umaga ay pare-pareho. Ipaghahanda ni Liam si Leo ng almusal pancake na may ngiti na gawa sa syrup, mga itlog na hinugis puso,
Mga bagay na nakikita niyang ginagawa ni Ara. Ngunit si Leo ay uupo lang sa mesa, titingnan ng pagkain, at hindi ito gagalawin. Sinubukan ni Liam na magtrabaho mula sa bahay para mabantayan ang anak, ngunit hindi niya magawa. Ang kanyang mga mata ay laging napupunta sa mga bakanting lugar sa bahay, ang sulok sa sala kung saan sila nagguhit, ang espasyo sa sahig sa tabi ng bintana kung saan tahimik na nauupo si Ara, ang piano, na muling nabalot ng alikabok at katahimikan. Gabi-gabi, tinitingnan niya si Leo sa kanyang silid. Gising ang bata, nakatitig lang sa kisame. Mahigpit na hawak ang luma nitong pulang kotse. Bumalik ito sa dati. Hindi, mas malala pa, dahil dati, may bakas ng paghihintay sa mga mata nito. Ngayon, wala nang natira kundi kawalan. Ang mga salitang sinabi niya kay Ara ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Nagsinungaling ka. Get out of my house! Ang imahe ng mukha nitong puno ng luha habang papaalis. Iyon ang multong bumabagabag sa kanya sa gabi. Ginawa ba niya ang tama? Para sa kaligtasan ni Leo. Ang ginawa niya, hindi ba? Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Paulit-ulit, sa ika-4 na araw, dumating si Doña Esmeralda. Dala-dala ang malalaking paper bags mula sa isang mamahaling toy store. Tingnan mo, apo, ang dala ni Lola para sa'yo. Masayang sabi nito. Inilalabas ang isang malaking remote-controlled na robot. Maglaro tayo. Naupo ito sa sahig at sinubukang paandarin ang laruan. Ngunit si Leo ay hindi man lang gumalaw mula sa kanyang kinauupuan sa sulok. Tiningnan lang nito ang robot. Pagkatapos ay tumingin sa kawalan. Leo? Anak? Sabi ni Esmeralda. Ang ngiti ay bahagyang nawawala. Lumapit ito sa bata. Huwag mo nang isipin ang yaya na yon. Nandito na si Lola. Hindi kita pababayaan. Sinubukan nitong hawakan ang balikat ng bata. At sa isang iglap, isang bagay na hindi inaasahan ni Liam ang nangyari. Itinulak ni Leo ang kamay ni Esmeralda. Malakas. Isang marahas na kilos mula sa isang maliit na bata. Nanlaki ang mga mata ni Esmeralda sa gulat. Leo! Ngunit si Leo ay tumayo, umatras. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang damdamin na kailanman ay hindi pa nakita ni Liam sa kanyang anak. At nagsimula itong sumigaw. Hindi salita, isang sigaw lang na puno ng sakit, galit, at pagkabigo. Nakatayo si Liam sa may pintuan, parang napako sa kanyang kinatatayuan. Pinapanood ang kanyang anak na nagwawala sa paraang hindi niya kailanman nakita, at sa mga sigaw na iyon, isang masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ako ang may gawa nito, hindi na niya natiis. Pumasok siya sa silid. Esmeralda! Stop! Mariing sabi niya. Just leave him alone. Pero, Liam, tinutulungan ko lang siya. Protesta ng matanda. Hindi ito tulong! Sigaw ni Liam. Sa wakas ay sumabog ang lahat ng tensyon na kinikimkim niya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mamahaling laruan, ang pilit na kasiyahan, ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Masaya ka na? Ito ba ang gusto mo? Ang makita siyang ganito? Masaya ka na ngayong wala na si Ara? Ang tanong ay binitawan niya ng walang pag-iisip. Dala ng galit. Ngunit sa paglabas nito sa kanyang bibig, bigla itong nagkaroon ng bigat. Nagkaroon ng kahulugan. Masaya ka na ngayong wala na siya? Nakita niya ang kislap ng pagkagulat sa mga mata ni Esmeralda bago ito muling napalitan ng pighati. Ang iniisip ko lang ay ang kapakanan ng apo ko. Umiiyak na sabi nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ni Esmeralda ay hindi na tumagos sa puso ni Liam. Ang mga salita nito ay tila hungkag. May mali. Isang bagay na hindi tama sa buong sitwasyon. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Esmeralda, naupo si Liam sa opisina niya. Hindi niya binuksan ang kanyang laptop. Sa halip, kinuha niya ang isang bagay mula sa kanyang drawer. Ang maliit na kahon na naglalaman ng mga sunflower hair clips
Ang regalo na hindi niya naibigay, binuksan niya ito at tinitigan, isang simbolo ng pag-asa na siya mismo ang sumira. May kailangan siyang gawin. Hindi na siya maaaring umupo lang at hayaang malunod ang kanyang anak at ang sarili niya sa katahimikang ito. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi ang katotohanang ibinigay sa kanya, kundi ang buong katotohanan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay naroon pa rin ang ulat ng investigador. Kinuha niya ito. Sa ilalim ng pangalan ni Arabella Cruz ay nakasulat ang address nito sa Laguna at sa ibaba, nakalista ang mga pangalan ng kanyang mga magulang kasama ang isang numero ng telepono. Nag-alinlangan siya. Anong sasabihin niya? Anong karapatan niyang guluhin pa ang pamilyang ito matapos niyang saktan ang kanilang anak? Ngunit ang imahe ng kanyang anak na sumisigaw ay bumalik sa kanyang isipan. Mas malakas ito kaysa sa kanyang hiya. Mas malakas kaysa sa kanyang pride. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang tinitipa ang numero. Nagring ito ng 3 beses. Sa bawat ring, pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang puso. Hello? Sagot ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Isang boses na may edad na, medyo mahina, ngunit kalmado. Huminga ng malalim si Liam. Hello po. Pwede ko po bang makausap ang nanay ni Arabella Cruz? Ako nga po ito. Sagot ng babae. Sino po sila? Muling nag-alinlangan si Liam. Paano niya ipapakilala ang sarili? Ako po ang lalaking sumira sa puso ng anak niyo. Ang pangalan ko po ay Liam Sandoval. Sabi niya sa wakas. Pinipilit na maging matatag ang boses. Ako po ang dati niyang employer. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Inaasahan ni Liam na sisigawan siya o bababaan ng telepono. Ngunit ang sagot ng ina ni Ara ay kalmado. Ah, kayo po pala. May lungkot sa boses nito, ngunit walang galit. Tumawag po ba kayo para sa anak ko? Opo, sabi ni Liam. Gusto ko lang po sanang may mga bagay po akong gustong liwanagin. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang buntong hiningang tila naglalaman ng 10 taon ng sakit at pag-unawa. Sir, sabi ng ina ni Ara. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. May kwento rin po kami tungkol sa araw na yon. At may kwento rin po kami tungkol sa anak naming si Ara. Ang biyahe papuntang Laguna ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Iniwan ni Liam ang nagtataasang gusali at maingay na kalsada ng Maynila at pumasok sa isang tanawin ng luntiang bukirin at simpleng pamumuhay. Ang bawat kilometrong nilalakbay niya ay parang isang hakbang palayo sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Ang bahay ng mga Cruz ay simple, maliit, gawa sa pinaghalong kahoy at semento, ngunit napapalibutan ng mga namumulaklak na halaman. Isang tahanang halatang inalagaan ng may pagmamahal. Sumalubong sa kanya ang isang babaeng may mga ngiti sa mata kahit na may bakas ng kalungkutan. Ang ina ni Ara. Pinaupo siya nito sa kanilang maliit na sala at inalok ng isang basong tubig. Walang paghuhusga, walang galit, tanging isang tahimik na paghihintay. At doon, sa gitna ng simpleng sala na iyon, ikinuwento ng ina ni Ara ang buong katotohanan. Hindi iniwan ni Ara ang kapatid niya para makipaglaro. Sa katunayan, mahigpit ang hawak niya rito. Ngunit sa isang iglap, isang nagwawalang kalabaw mula sa isang koral ang biglang nakawala at tumakbo sa gitna ng palengke. Sa gulat at kaguluhan, nagkahiwalay sila. Ang batang si Ara, sa halip na tumakbo palayo, ay sumuong sa nagpapanik na mga tao. Isinisigaw ang pangalan ng kapatid niya. Hindi inalintana ang sariling kaligtasan. Halos 1 oras lang po siyang nawala, sabi ng ina. Mula noon, ipinangako niya sa sarili niya na hindi na niya hahayaang may mapahamak na kahit sinong bata sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang kapabayaan na ibinibintang sa kanya ang naging dahilan kung bakit siya ang pinakamapag-arugang taong kilala ko. Nakinig lang si Liam. Bawat salita ay parang isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Winawasak ang imahe ng iresponsableng Ara
na itinanim ni Esmeralda sa kanyang isip. Ang nakikita niya na ngayon ay isang batang babae na buong tapang na hinarap ang isang bangungot at isang babaeng ginugol ang buong buhay niya para pagbayaran ang isang kasalanang hindi naman talaga kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mas matinding bigat, ang bigat ng kanyang sariling pagkakamali. POV, Ara. Sa isang maliit na apartment sa Maynila, nakatitig si Ara sa kanyang cellphone. Kanina pa siyang tinitipa ng kanyang kapatid, si Bunso, na ngayon ay isang binatilyo na. Ate? Tumawag si nanay. Sabi sa text. Huwag mo nang isipin yung nangyari noon. Matagal na kitang pinatawad. Panahon na para patawarin mo ang sarili mo. Mabait kang tao, ate. Deserve mo maging masaya. Ang mga salitang iyon na matagal na niyang gustong marinig ay nagdulot ng mga luhang hindi niya na napigilan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng paglaya. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagpaparusa sa sarili. Kailangan niyang bumalik. Hindi para kay Liam. Hindi para kay Leo. Kundi para sa sarili niya. Para harapin ang mga anino at sabihing hindi na siya natatakot. Nag-empake siya ng isang maliit na bag. Bumili siya ng bus ticket pabalik sa lugar kung saan nadurog ang kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang isang buong-buong pagkatao. POV. Liam, I need to see you both. Now. Ang boses ni Liam sa telepono ay kalmado ngunit may bakal na determinasyon. Tinawagan niya si Esmeralda at si Ara. Isang pagtatagpo na matagal nang dapat nangyari. Nagkita sila sa sala ng bahay ng mga Sandoval, ang parehong lugar kung saan gumuho ang mundo ni Ara. Pagdating ni Ara, ang una niyang nakita ay si Liam. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito, ang pagsisisi, ang sakit. Ngunit hindi pa siya handang tanggapin iyon. Sunod na dumating si Doña Esmeralda, may pagtataka sa kanyang mukha. Liam, what is this all about? Umupo ka, Esmeralda. Sabi ni Liam. Nagsimula si Esmeralda sa kanyang mga akusasyon. Liam, bakit nandito ang babaeng yan? Matapos ang lahat ng nalaman natin. Tumigil ka na. Putol ni Liam. Ang boses ay mababa ngunit puno ng awtoridad. Alam ko na ang totoong nangyari sa Laguna. Natigilan si Esmeralda. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liam, si Ara na ang humakbang. Hinarap niya si Doña Esmeralda, hindi na may takot, kundi may tahimik na lakas. Hindi po ako perpekto, ma'am, sabi ni Ara. Ang boses ay matatag. Nagkamali po ako noon, pero hindi po ako pabaya. At minahal ko po si Leo. Minahal ko po siya na parang tunay na anak. How dare you? Sigaw ni Esmeralda. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Ikaw at ang kapabayaan mo. Tulad niya. Itinuro nito si Liam. Tulad ng kapabayaan niya na pumatay sa anak ko. Ang lason ay lumabas na. Ang tunay na galit na matagal nang nakatago sa likod ng mga pekeng luha. Tumingin si Liam kay Esmeralda at sa pagkakataong ito, hindi na kasalanan ang nakikita niya sa kanyang mga mata kundi awa. You're wrong, Esmeralda, sabi niya nang mahinahon. Anong mali? Iniwan niya si Lara. Hindi, sabi ni Liam. Umiling. Hindi niya ako iniwan. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamabigat na salitang bibitawan niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa mga mata ng biyenan. Nag-aaway kami noon sa kotse. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang tapusin ang pagsasama namin. Hindi ako pumayag. Sa sobrang galit ko, hindi ko napansin ang paparating na truck. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Ako ang nagmamaneho, Doña Esmeralda. Pag-amin ni Liam, ang bawat salita ay isang pako sa kanyang sariling krus. Ako! At habang buhay kong pagsisisihan yon, ang katotohanan. Ang pinakamasakit, pinakamadilim na katotohanan. Ngayon ay nasa liwanag na. Natulala si Doña Esmeralda. Ang kanyang galit, ang kanyang paghihiganti,
ang pundasyon ng kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon lahat ay gumuho sa isang iglap. Ang lalaking kinamumuhian niya ay hindi isang pabayang asawa, kundi isang taong nagdurusa rin katulad niya. Napaupo ito sa sofa, ang lakas ay tuluyang nawala. Nang umalis si Esmeralda, na parang isang multo, naiwan si Ara at Liam sa sala. Ang bigat ng hangin ay halos hindi na kayang dalhin. Walang nagsalita. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang lumingon si Liam kay Ara. Ang pader na matagal niyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay isang lalaking basag, hubad, at puno ng pagsisisi. Ang mga luha na matagal niyang itinago ay nagsimulang tumulo. Ara, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang salitang patawad ay nanatili sa hangin, mabigat at totoo. Nakatitig si Ara kay Liam, sa lalaking minsan niyang hinangaan at kinatakutan, sa lalaking minahal niya, sa paraang hindi niya inaasahan, at sa lalaking dumurog sa kanyang puso. Nakita niya ang kanyang mga luha, ang mga luhang hindi niya kailanman inakalang makikita mula sa isang taong tila gawa sa bato. At sa mga luhang iyon, wala siyang nakitang pagkaawa sa sarili, kundi isang dalisay na pag-amin sa sakit at pagsisisi. Lumapit siya, hindi bilang yaya, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong nakakaunawa kung ano ang pakiramdam ng magdala ng isang mabigat na pasanin. Pareho lang tayong nagkamali, mahinang sabi ni Ara. Pareho tayong binihag ng nakaraan, umiling si Liam. Ang ginawa ko sa'yo, walang kapatawaran. Hinusgahan kita, sinaktan kita, ginamit ko ang sarili kong sakit para manakit ng iba. Tumingin siya sa mga mata ni Ara. Ang pagmamakaawa ay malinaw na nakikita. Pero kung may isang bagay na totoo sa lahat ng nangyari, iyon ay ang pagbabagong dinala mo sa bahay na ito. Ang pag-asang ibinigay mo sa amin. Ang pag-asang ibinigay mo sa akin. Liam, hayaan mo akong bumawi, Ara. Pagpapatuloy niya. Ang boses ay desperado. Hindi bilang boss mo. Hindi bilang isang transaksyon. Humakbang siya palapit, nag-aalangan. Gusto kong bumalik ka. Kung papayag ka, bilang parte ng buhay namin, bilang kung sino ka man para sa amin. Hindi niya masabi ang salitang pamilya. Hindi pa. Masyadong maaga. Masyadong malaki. Ngunit naintindihan ni Ara. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata na rin ang sumagot. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Isang maliit na ulo ang sumilip. Si Leo. Narinig niya ang lahat. Nang makita niya si Ara, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sandali siyang natigilan na para bang hindi siya makapaniwala na totoo ang kanyang nakikita. Ate. Ang isang salitang iyon ay sapat na para wasakin ang huling pader sa puso ni Ara. Leo, sabi niya, ang luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ng saya. Tinakbo ni Leo ang hagdanan. Ang maliliit niyang mga paa ay lumilikha ng pinakamagandang musika sa buong bahay. Sinalubong siya ni Ara ng isang mahigpit na yakap sa gitna ng sala. Niyakap niya ang bata, na parang hindi na niya ito bibitawan pa. Ang amoy nito, ang init ng katawan nito, ang pakiramdam ng pagiging buo muli. Akala ko, "You left me!" Umiiyak na sabi ni Leo sa kanyang balikat. Hindi na kita iiwan, bulong ni Ara. At sa pagkakataong ito, alam niyang isa na itong pangakong kaya na niyang tuparin. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Liam ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan, magkayakap sa kanyang harapan. At sa unang pagkakataon, hindi na sila magkaaway. Lumipas ang ilang buwan. Ang bahay ng mga Sandoval ay hindi na isang museo. May mga laruang nakakalat sa sahig. May mga drawing na nakadikit sa pinto ng refrigerator. May mga halakhak na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo. At sa sala, ang piano ay hindi na nababalot ng alikabok, kundi ng mga daliring nagtutugtog ng masasayang himig.
Isang maaraw na hapon, nagpunta sila sa parke. Nakaupo si Liam at Ara sa isang bench habang pinapanood si Leo na masayang nagpapatakbo ng isang saranggola. Sinong mag-aakala? Mahinang sabi ni Liam, nakatingin sa kanyang anak. Ang alin? Tanong ni Ara, nakasandal sa kanyang balikat. Ito, tayo. Ang lahat ng ito, sabi ni Liam. Na posible palang maging ganito kasaya. Kailangan lang nating bitawan ang mga multo, sagot ni Ara, at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Liam. Ang kanilang mga daliri ay magkaparehas, magkasalikop, na tila matagal nang sanay sa isa't isa. Hindi sila perpekto. May mga araw na binibisita pa rin sila ng mga anino. May mga gabi kung saan ang mga bangungot ay bumabalik. Ngunit ang pinagkaiba ngayon, hindi na nila ito hinaharap ng mag-isa. Kinabukasan, dinala nila si Leo sa isang lugar na matagal nang hindi napupuntahan ni Liam, ang sementeryo. Nakatayo sila sa harap ng isang lapida na may pangalang Lara Sandoval. Naglagay si Liam ng isang bungkos ng puting bulaklak sa ibabaw nito. Hindi na mabigat ang kanyang dibdib. Ang naroon na lang ay isang tahimik na pagtanggap at pasasalamat para sa mga masasayang alaala. Tumayo si Ara sa kanyang tabi, hindi para palitan ang nakaraan, kundi para maging saksi sa isang bagong simula. Hinawakan niya ang balikat ni Liam. Isang tahimik na suporta, walang nagsalita. Ang katahimikan ay hindi na mabigat, kundi mapayapa. Biglang may maliit na kamay na humawak sa kanilang dalawa. Uwi na po tayo, sabi ni Leo. Nakatingala sa kanila, ang mga mata ay maliwanag at puno ng buhay. Nagugutom na ako. Nagkatinginan si Liam at Ara. Isang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang mga labi. Isang ngiti na nagmula sa isang lugar ng paghilom, pag-unawa, at isang pag-ibig na mas matatag. Dahil sinubok ito ng pinakamatinding sakit. Tumango si Liam. Hinawakan niya ang kamay ni Ara sa isang banda at ang kamay ni Leo sa kabila at magkasama. Bilang isang pamilya na binuo mula sa mga basag na piraso, tumalikod sila sa nakaraan at nagsimulang maglakad, pauwi, tungo sa kanilang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Ara, Liam, at ng kanilang munting si Leo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sa bawat kabanata na aking isinulat, pakiramdam ko ay kasama ko kayo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat munting ngiti ng pag-asa. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng takot at pagkakasala at paghahanap sa liwanag ng pagpapatawad at pag-ibig. Sana po. Sa pamamagitan ng kwento ni Ara at Liam, na iparamdam namin sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan, ngunit ang mga sugat na ito ay hindi ginawa para habang buhay tayong maging bilanggo. Bagkus, ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang magmahal ng mas malalim, umunawa ng mas lubos, at magpatawad ng mas buong puso. Tandaan po natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan. Ito ay binubuo sa pamamagitan ng pasensya, tapang, at pananampalataya sa isa't isa. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, kung mayroon man kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kanilang paglalakbay, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais ko pong marinig ang inyong mga tinig. Hanggang sa muli.